Kapag may anxiety ka, pakiramdam mo talaga wala kang halaga. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. May nabasa po akong comment ng isang followers po natin na talagang tumatak po sa puso ko kasi nga naranasan ko din yung naranasan niya dati. Yung pakiramdam na parang wala ka ng halaga dahil hindi mo na magawa yung mga ginagawa mo dati. Napakahirap po talaga ng may nararamdaman lalo na pag may anxiety ka. Kasi pakiramdam mo talaga pabigat ka sa pamilya mo na wala ka ng magagawa. Kaya maiisip mo talaga sa sarili mo na wala ka ng silbi. Kahit tumulong ka sa bahay or gawaing bahay, pero pakiramdam mo parang kulang pa rin. Minsan, pati sarili mong boses, pakiramdam mo parang wala ng halaga. Kasi minsan, hindi nila pinapakinggan yung salita mo or yung mga sinasabi mo. Parang wala na silang pakialam. Pakiramdam mo talaga, down na down ka. Kasi parang nawalan sila ng tiwala. Kasi madalang na yung mga ginagawa mo or hindi mo na magawa yung gusto mong gawin. At kung ikaw ay nanonood ngayon at ikaw ang gumawa ng comment na to, sasabihin ko sa iyo na ako mismo ay nakaranas din ng naranasan mo. Marami po talaga sa atin na mayroong anxiety ang ganitong nararamdaman. Parang mag-isa na lang sa buhay. Pero pilit pa ring lumalaban. Kung matagal kang hindi nakapagtrabaho or hindi mo nagampanan yung buhay na gusto ng pamilya mo, normal lang na makaramdam po tayo ng lungkot. Parang may guilt sa buhay natin. Yung lungkot, hiya, yung takot na palaging nararamdaman, yung pagkakaroon ng parang walang pag-asa. Pero tandaan mo to, ang halaga ng isang tao ay hindi po nasusukat sa kanyang kinikita. Oo, aminin ko, mahalaga ang pera sa pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka ng kinikita, wala ka ng halaga sa kanila. At kung ikaw ay lumalaban araw-araw sa pagkakaroon nitong anxiety na to, may laban kang hinaharap na hindi nakikita ng iba. At kung minsan or madalas hindi ka talaga maintindihan ng pamilya mo, aaminin ko talaga sa inyo na masakit yun. Pero isipin na lang natin na hindi nila lubos na maunawaan yung talagang nararamdaman natin na sobrang hirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Hindi lahat ng tao ay alam yung pakiramdam ng may anxiety. Na pakiramdam mo parang kang namamatay araw-araw. Kaya sobrang hirap kumilos or parang sobrang bigat ng katawan araw-araw. Kaya kung pakiramdam mo gumagaling ka na, huwag mong kalimutan alagaan ang sarili mo. Pakipag-usap ng mahinahon sa pamilya mo at sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. At kung kailangan ay humingi ka ng tulong sa mga nakakaunawa sa iyo or mga nagtitiwala sa iyo. Huwag kang humingi ng tulong sa mga hindi naniniwala kasi palalalain niya lang yung mga nararamdaman mo. Kasi nga mabibwisit ka at magagalit, maaasar, mapipikon, tataas yung stress mo ulit. Kaya iwasan humingi ng tulong sa hindi naniniwala sa iyo. Yan ang unang hakbang para madali kang gumaling. At sa mga nanonood ngayon, kung may mahal kayo sa buhay na nagkaroon ng anxiety, huwag nyo silang husgahan. Dahil hindi po nila ginusto yung magkaroon ng ganito. Akala nyo, sobrang dali lang. Madali lang gumaling. Pero madami po sa amin ang umaabot po ng taon. Nakala nyo isang linggo lang ay magaling na. Pero hindi nyo alam na sinusubukan lang namin na maging normal sa harap ninyo para maging okay din kayo. Para hindi nyo sabihin wala kaming silbi. Kasi sobrang hirap na nga ng umaga. Sinusubukan mong maging normal kasi gumagawa ka ng mga gawain bahay. Pero may mga maririnig ka pa rin. Alam ko na kulang lahat yung mga ginagawa kasi hindi ka normal. May mga nararamdaman ka. At sa lahat na may anxiety ngayon na nanonood at sobrang hirap na, isipin nyo lang na hindi kayo pabigat at may pinagdadaanan lang kayo. At ang mga nararamdaman nyo ngayon or mga pinagdadaanan ay hindi po mananatili habang buhay sa inyo. Darating yung time na unti-unti din kayo makakabangon. At kung nakarelate ka sa bidyong ito, pwede kang mag-heart. Nandito po tayo ngayon para magdamayan. At sinasabi ko sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Yan lang po yung masasabi ko. Maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Ingatan nyo ang sarili nyo. Ingatan ang puso. Huwag basta-basta magagalit. Huwag basta-basta mapipikon. Umiwas sa stress kung kinakailangan.
Alam ko na hindi naman talaga maiwasan pag may stress, pero pilitin pa rin na iwasan yan. Kasi, halimbawa na-stress ka ngayon, kung magpapa-stress ka lalo, siyempre yung stress, makikipag-usap ka pa doon or makikipag-debate ka pa doon sa stress. Pero kung gusto mo talagang makaiwas sa stress, umiwas ka na lang para bumaba yung level ng anxiety. Kasi pag laging tumataas yan, mas matagal mawawala o mas matagal yung nararamdaman mo. Alam mo ba, pag na-stress ka, umaabot ng 10 araw yan sa atin. Kung paulit-ulit ka na nai-stress, umaabot ng isang linggo, isang buwan, ganyan. 2 stress mo lang, umabot na ng 2 buwan yung nararamdaman mo. Kaya nasasabi ko sa inyo, umiiwas. Kahit may mga naririnig kayo sa pamilya nyo, ay iwasan. Yan lang po masasabi ko. So magandang araw po sa inyo.